ang isang Maserati ay sapat na para kay Zhou Zhenghong. Sa totoo lang, hindi lahat ng mayamang tao ay nagmamaneho ng marangyang sasakyan. Halimbawa, si Guning ay bihirang magmaneho ng Lamborghini na ibinigay sa kanya ng pamilyang Tang. Mas madalas siyang nagmamaneho ng Land Rover, ngunit hindi mas mababa sa 1 milyong yuan. Minsan, mas mayaman ang isang tao, mas gusto niyang panatilihing mababa ang profile. Gayunpaman, si Zhou Zhenghong ay ang pangkalahatang tagapamahala ng Jade Beauty Jewelry, kaya kailangan niyang magkaroon ng magandang sasakyan para sa kanyang mukha. Sa katunayan, kahit na hindi ito binili ni Guning para sa kanya, kayang-kaya ni Zhou Zhenghong ang kanyang sarili. Magkakaroon siya ng bahagi ng dibidendo ng Jade Beauty Jewelry sa pagtatapos ng taon. Maliban doon, kumikita ng malaki ang Jade Beauty Jewelry nitong nakaraang buwan, at si Zhou Zhenghong ay kumikita ng mahigit 1 milyong yuan ngayon. Lalong habang sumikat ang Jade Beauty Jewelry, tataas at tataas din ang benta nito. Kung ganoon, ang taunang dibidendo ni Zhou Zhenghong ay hindi bababa sa 5 milyong yuan. Sa makatuwid, hindi naging mahirap para kay Zhou Zhenghong na bumili ng bahay sa kabisera. Gayunpaman, hindi gusto ni Zhou Zhenghong ang isang malaking bahay, dahil alam niya at ang kanyang anak ang nasa kanilang tahanan. Wala siyang balak mag-asawang muli, dahil natatakot siya na baka hindi maganda ang pakikitungo ng isang stepmother sa kanyang anak. Great, Nang may sasabihin muli si Guning, tumunog ang telepono ni Zhou Zhenghong. Kinailangang isara ni Guning ang kanyang bibig. Pasensya na talaga boss. Kailangan kong sagutin ang tawag. Humingi ng paumanhin si Zhou Zhenghong kay Guning at agad na kinuha ang kanyang telepono. Nag-aalala siya na baka trabaho iyon. Gayunpaman, hindi niya nakita ang pangalan ng tumatawag, hindi siya nasisiyahan ngunit kinuha pa rin niya ito pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Hi, Zhenghong, ito ang iyong kuya, sabi ng isang lalaki. Alam mo namang ikakasal na si Mingkang. Kailan? Titingnan ko kung libre ako sa araw na iyon, sabi ni Zhou Zhenghong. Bagamat lumayo na siya sa kanyang kapatid, wala siyang balak na magpakita sa kasal ng kanyang pamangkin. Well, ang lalaki ay nag-alinlangan saglit. Pagkatapos ay nagpatuloy, gusto ng pamilya ng batang babae ng isang downtown house na hindi maaaring mas maliit sa 100 square meter, at isang kotse na dapat ay nasa 500,000 yuan. Panipi. Yan ang usapan ng pamilya mo. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Nagkunwari si Zhou Zhenghong na nalilito, ngunit talagang naiintindihan niya ito ng husto. Gusto lang ng kanyang panganay na kapatid ang kanyang pera. Wala kaming ganoon kalaking pera, sabi ni Zhou Zhengtang. Huwag mo na itong bilhin, sabi ni Zhou Zhenghong. Alam ni Zhou Zhengtang na si Zhou Zhenghong ay nagpapanggap na pipi. Kahit naiinis siya, hindi siya naglakas loob na sisihin si Zhou Zhenghong. Kung hindi tayo bibili ng bahay at kotse, hindi ikakasal ang babae sa pamilya ko, sabi ni Zhou Zhengtang. Bakit kailangan mong pumili ng babaeng gustong magkaroon ng malaking bahay at mamahaling sasakyan? Bilang karagdagan, mayroon ka ng bahay at kotse. Bagamat hindi masyadong malaki ang bahay at hindi mahal ang sasakyan, sapat na ang mga ito para sa isang pamilya, sabi ni Zhou Zhenghong. Sa totoo lang, ang bahay at kotse ng pamilya ni Zhou Zhengtang ay parehong binayaran ni Zhou Zhenghong. Bagamat medyo malayo ang kanilang bahay mula sa sentro ng lungsod, sapat naman ang laki nito para mag-accommodate ng 5 tao. At habang medyo luma na ang kanilang sasakyan, kapaki-pakinabang pa rin ito. Ang pamilya ni Zhou Zhengtang ay hindi nagkukulang ng bahay o kotse, ngunit sakam lang. Noong kumikita pa ang kumpanya ni Zhou Zhenghong, nakabili siya ng bahay at kotse para sa kanyang kapatid, na halos 6 na milyong yuan. Gayunpaman, sa sandaling ang kanyang kumpanya ay nabangkarote, iniwasan nila siyang makita. Gusto lang ni Zhou Zhenghong na alagaan nila ang kanyang anak sa maikling panahon, ngunit tumanggi silang gawin iyon at tumanggi pa silang sagutin ang kanyang mga tawag. Sinira nila ang puso ni Zhou Zhenghong. Hindi nagtagal, nabalitaan nilang si Zhou Zhenghong ang naging general manager ng Jade Beauty Jewelry,
kaya nagsimula silang tumawag muli sa kanya. Hindi alam ni Zhou Zhengtang kung ano ang sasabihin, dahil tama si Zhou Zhenghong. Hindi naman mahirap ang pamilya niya. Si Zhou Zhengtang at ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa isang negosyong pag-aari ng estado, at bawat isa sa kanila ay kumikita ng halos 10,000 yuan bawat buwan. Si Zhou Mingkang, na anak ni Zhou Zhengtang, ay nagtatrabaho rin sa isang pampublikong institusyon, at nakakuha siya ng buwanang sweldo na 6,000 yuan na maaaring tumaas sa hinaharap. Bukod dito, ang kasintahan ni Zhou Mingkang ay nasa parehong pampublikong institusyon, kaya halos magkapareho ang kanilang mga sweldo. Dahil dito, hindi naging mahirap para sa kanila na bumili ng bahay ng mag-isa, ngunit hindi magiging malaki ang bahay. Makakabili lang sila ng magandang sasakyan gamit ang kanilang ipon. Noong nakaraan, kahit na hindi babayaran ni Zhou Zhenghong ang buong presyo, babayaran pa rin niya ang paunang bayad para sa kanila. Gayunpaman, imposible para sa kanila na makakuha ng 1 sentimo mula sa kanyang bulsa ngayon. Sinabi ni Zhou Zhengtang, "Zhenghong, sa totoo lang, alam kong mas mayaman ka sa amin. Pamangkin mo pa rin si Mingkang, at pwede mo siyang bigyan ng bahay at sasakyan bilang tiyuhin niya dahil ikakasal na siya." Si Zhou Zhengtang ay walang kahihiyan. Si Zhou Mingkang ay talagang pamangkin ni Zhou Zhenghong, ngunit hindi niya ito anak. Bakit kinailangan ni Zhou Zhenghong na bumili ng bahay at kotse para sa kanyang pamangkin? Nagulat na naman si Zhou Zhenghong sa kawalang hiyaan ng kanyang kuya. Si Guning ay hindi nakatayo malayo kay Zhou Zhenghong, at maganda ang kanyang pandinig, kaya narinig niya ang kanilang pag-uusap. Hindi niya maiwasang isipin na ang mga walang hiyang kamag-anak ay nasa lahat ng dako sa mundong ito. Ibig mong sabihin kailangan kong bumili ng bahay at kotse para sa iyong anak. Ngumisi si Zhou Zhenghong. Pamangkin ko si Mingkang, pero hindi ko anak. Wala akong tungkuling bumili ng bahay at kotse para sa kanya. Zhenghong, paano mo nasasabi yan? Kami ay isang pamilya, at ikaw ang pinakamayaman sa amin. Hindi ba dapat tulungan mo kami kapag kailangan namin ng tulong mo? Nakipagtalo si Zhou Zhengtang. Ang mga taong makasarili ay hindi kailanman magpapahalaga sa damdamin ng iba, at naiinis si Guning sa narinig. Walang kinalaman sa iyo ang pera ko, at sapat na ang naibigay ko sa iyo. Wala ni isa sa inyo ang tumulong sa akin noong kailangan ko ang inyong tulong, sabi ni Zhou Zhenghong. Bagamat wala ng pag-asa si Zhou Zhenghong para sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at nakababatang kapatid na babae, nasasaktan pa rin siya nang maisip ang ginawa ng mga ito sa kanya. Sa kabutihang palad, si Zhou Zhenghong ay may mga prinsipyo, at hindi siya susuko sa oras na ito. Gayunpaman, sinimulan ni Zhou Zhengtang na punahin si Zhou Zhenghong. "Zhenghong, bakit ang sanggit mo? Hindi ba mayaman ka na naman ngayon? Masyado kang walang hiya para malaman ang mga pagkakamali mo. Hindi ako bibili ng bahay o kotse para sa anak mo. Kung titigil ka sa pang-aabala sa akin, pwede pa rin tayong maging magkapatid. Gayunpaman, kung patuloy mong maapektuhan ang aking buhay, tatapusin ko ang aking relasyon sa iyo," sabi ni Zhou Zhenghong. Pagkatapos noon, direktang ibinaba niya ang tawag kay Zhou Zhengtang. Nagalit si Zhou Zhengtang at tinawagan si Zhou Zhenghong, ngunit tumanggi si Zhou Zhenghong na sagutin ang kanyang mga tawag. Ang asawa ni Zhou Zhengtang, na nakatayo sa tabi niya ay nagtanong, "Paano ito? Ibinabalang niya ang tawag sa akin, at tumanggi siyang bumili ng bahay at kotse para kay Mingkang." Galit na nagreklamo si Zhou Zhengtang. Hindi niya kailanman tinulungan si Zhou Zhenghong noong higit siyang kailangan ni Zhou Zhenghong, ngunit palagi siyang bumaling kay Zhou Zhenghong para sa pera kapag mayaman na si Zhou Zhenghong. Ano? Paano siya naging cold-blooded? Ilang milyong yuan ay wala para sa kanya. Bakit hindi niya mabayaran ang mga bayarin para sa atin? Sabi ng asawa ni Zhou Zhengtang, na parang may utang sa kanila si Zhou Zhenghong. Siya ay walang hiya gaya ng kanyang asawa. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong niya ulit. Hindi ko alam. Sinabi lang sa akin ni Zhou Zhenghong na direktang puputulan niya ang kanyang relasyon sa amin kung patuloy namin siyang guguluhin, sabi ni Zhou Zhengtang.
Kung ayaw niyang tulungan tayo, hindi siya karapat-dapat na maging makababatang kapatid mo. Inis na sabi ng asawa ni Zhou Zhengtang. Ipinagkaloob niya na dapat silang tulungan ni Zhou Zhenghong sa tuwing kailangan nila ang kanyang tulong. Sa totoo lang, kung sila ay may sakit at resulta ng medikal na paggamot, si Zhou Zhengtang ay hindi magdadalawang isip na tulungan sila. Titingnan ko kung mapipigilan ko siya sa kanyang tindahan ng alahas, sabi ni Zhou Zhengtang. Ayaw niyang sumuko. Mga ad ng Pub Future. Kasabay nito, huminga ng mahabang hininga si Zhou Zhenghong para pakalmayan ang sarili. I'm very sorry, boss, naglakad pabalik si Zhou Zhenghong at sinabi kay Guning. Ayos lang, sabi ni Guning. Hindi na siya nagtanong tungkol sa mga gawain ng pamilya ni Zhou Zhenghong, ngunit sinabi lang niya, kung kailangan mo ng tulong ko, huwag mong sabihin sa akin. Salamat, boss, sabi ni Zhou Zhenghong, hindi niya alam kung bakit biglang sinabi iyon ni Guning. Nanatili si Guning sa pabrika ng mas matagal, pagkatapos ay umalis. Oras na para maghapunan at inimbitahan ni Zhou Zhenghong si Guning na kumain ng magkasama, ngunit tumanggi siya dahil kailangan niyang sunduin sina Gao Yi at Qiao Ya sa airport. Hindi nakasama sina Gao Yi at Qiao Ya sa Burma sa huling pagkakataon, at umalis sila para magkaroon ng maikling bakasyon. Nagkataon, si Guning ay tumakbo sa Sito Ye at Chu Xuanfeng bago niya makita sina Gao Yi at Qiao Ya sa airport. Matagal na niyang hindi nakita, o nakontak si Sito Ye, at naramdaman niyang mukhang haggard ito. May kakilakilabot na nangyari sa Qinggang kamakailan. Dalawa sa mga alipores ni Sito Ye ang pinaslang sa loob ng ilang araw. Ang isa ay napatay, habang ang isa ay may kapansanan, kaya siya ay nag-iimbestiga sa mga araw na ito. Nakuha niya ang resulta ngayon, at alam na ito ay sanhi ng kompetisyon sa loob ng gang, at marami pang ibang miyembro ang nasangkot dito. Hindi ito madaling harapin, at nakaramdam ng pagod si Sito Ye. Sa katunayan, hindi nakita ni Sito Ye si Guning sa simula, ngunit napansin ni Chu Xuanfeng si Guning at sinabi sa kanya pagkatapos. Nang makita ni Sito Ye si Guning, natuwa siya at tila na-refresh. Hi, Guning, anong ginagawa mo dito? Alam mo bang pupunta ako ngayon sa CTG kaya nandito ka para sunduin ako? Biro ni Sito Ye. Nagbiro lang siya kay Guning. Hindi naman, pero kaya kitang welcome sa CTG. Siguradong nagsusumikap ka talaga ngayon, sabi ni Guning. Kaibigan niya si Sito Ye, kaya nagmamalasakit siya sa kanya. Oo, pagod na ako, pero mas gamaan ang pakiramdam ko ngayong nakita, sabi ni Sito Ye. Naunawaan ni Guning na gusto pa rin niya siya. Haha, hindi ko alam na ganito pala ang epekto ko. Bueno. May dala akong isang bote ng aking mga mahiwagang tableta. At maaari kong bigyan ang bawat isa sa inyo ng isang pildores upang matulungan kang maibalik ang iyong enerhiya, sabi ni Guning at naglabas ng isang bote ng porselana. Dahil itinuring niya si Sito Ye bilang kanyang kaibigan, naging mapagbigay siya sa kanya. Bukod dito, malaki ang naitulong ni Sito Ye sa kanya. Naglagay si Guning ng iba't ibang dami ng power crystal sa mga bote ng porselana, ngunit nauubusan na siya ng mga bote ng porselana ngayon. Ang bote ng porselana na ito ay ginawa ng pabrika ng Xiandian Antique Store, at ito ay napakamura. Alam ni Sito Ye na napakabisa ng gamot ni Guning at nakabili na siya ng ilan sa kanya noon, ngunit 3 tableta na lang ang natitira niya ngayon. Hinayaan niya ang nasugatan na alipores na uminom ng lahat ng 3 tableta upang iligtas ang kanyang buhay. Salamat, sabi ni Sito Ye. Masyado siyang mahina at mahina ngayon. Kinuha ni Sito Ye ang bote at nagbuhos ng 2 table tas. Mayroon siyang isa at ibinigay ang isa kay Chu Xuanfeng. Kailangan ding ibalik ni Chu Xuanfeng ang kanyang enerhiya. Matapos kunin ang power crystal, pareho silang naging masigla muli. Wow, hindi ka panipaniwala, sabi ni Chu Xuanfeng. Bagamat interesado sina Sito Ye at Chu Xuanfeng na malaman pa ang tungkol sa mga mahiwagang tableta ni Guning, alam nila na hindi sila dapat magtanong ng marami tungkol dito. Guning, maaari ka bang magbenta ng higit pang mga table tas sa akin?
Kailangan ko ng higit pang mga table tasks, sabi ni Sitoye. Siya ay naganap ngayon ng gamot ni Guning. Oo naman, ang parehong opinyon, sabi ni Guning. Nagtakda si Guning ng pagsusuri para sa pagbebenta ng kanyang gamot. Ang bawat tao ay maaari lamang bumili ng 10 tableta sa isang pagkakataon, at ang isang tableta ay nagkakahalaga ng 1,000,000 yuan. Hindi masyadong madalas ibenta ni Guning ang mga table tasks. Walang problema, sabi ni Sitoye. Pakiramdam niya ay mapalad siya na handang ibenta ni Guning ang mga tabletang iyon sa kanya, at hindi niya alintana kung ilan ang makukuha niya. Pagkatapos ay naglabas si Guning ng isang porcelain bottle na may 10th power crystals sa loob at ibinigay ito kay Sitoye. Tumawag si Sitoye para maglipat ng pera sa bank account ni Guning ng sabay-sabay. Libre ka ba ngayong gabi? Bakit hindi tayo magsalo ng hapunan? Tanong ni Sitoye kay Guning. Oo naman, pero kailangan ko munang kunin ang mga bodyguard ko. Maaari kang mag-book ng kwarto, at magkikita tayo mamaya, sabi ni Guning. Sa pagkakaroon ng positibong sagot ni Guning, si Sitoye ay nasa sabik. Magaling magkita tayo. Dahil sa kanyang espesyal na pagkakakilanlan, dapat siyang magtagal doon at hindi kailangang umalis sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, umalis sina Sitoye at Chu Xuanfeng. Makalipas ang humigit kumulang 20 minuto, sa wakas ay pumunta sa airport ng CTG ang flight na sinakyan ni Gao Yi at Qiaoya. Sa sandaling ito, nakakuha si Guning ng maraming atensyon mula sa ibang mga tao sa arrival bay. Napakaganda ni Guning para hindi papansinin. Sa simula, inakala lang ng marami na siya ay napakaganda, kaya't sila ay patuloy na sumusulyap sa kanya. Ilang sandali pa, nakilala ng ilan sa kanila si Guning. Hindi sila lumakad para batiin si Guning, ngunit nanatiling malayo at kinunan siya ng ilang larawan. Naramdaman ito ni Guning, ngunit hindi ito pinansin. Ibinaba niya ang kanyang ulo, naglalaro sa kanyang telepono upang basahin ang pinakabagong balita. Ang pamilya mo sa CTB ay nasa gitna ng kaguluhan sa mga araw na ito, at maraming tao ang naniniwala na malapit na silang malugi. Marami ring positibong balita tungkol kay Charm at Kuzi. Bukod dito, ang unang serye sa TV ng Fenghua Entertainment ay ipapalabas at ang pangalan nito ay An Empress of Military Blood. Isa itong drama sa palasyo at maraming tagahanga. Sa orihinal na nobela na isinulat ni Duan Lizin, maraming eksena ng pakikibaka sa palasyo, na maaaring magsawa sa mga manunood. Pagkatapos makipag-usap kay Luzon, binigyang diin ni Duan Lizin ang mga kwento sa larangan ng digmaan. Ang nangungunang aktres ng An Empress of Military Blood ay si Tang Xiaoxiao, at ang nangungunang aktor nito ay hindi pa nagkakaayos. Si Bai Lin, Han Lengshan, Sutong Noo ay gumanap din ng mahahalagang papel sa palabas. Sa sandaling lumabas ang balita, maraming tao ang interesado dito. Bagamat ito ang unang serye sa TV na ginawa ng Fenghua Entertainment, ang direktor nito ay si Luzon na sikat na sikat. Ang nangungunang aktres ay isa rin sa mga pinakasikat na artista, si Tang Xiaoxiao, na sikat sa kanyang mahusay na husay sa pag-arte. Naging tanyag sina Bai Lin, Han Lengshan, at Sutong Noo dahil sa Infinite Horror, at nag-iwan sila ng magandang impresyon sa audience. Si Duan Lizin ay isa ring manunulat ng ilang kasabihan at ang kanyang mga nobela ay sikat sa mga batang mambabasa. Bilang resulta, tiyak na magiging matagumpay ang palabas. Bagamat ang ilang mga tao ay hindi naaprubahan din ito, karamihan sa kanila ay mga haters. Nagdulot din ng kanilang pagtatalo ang mga tungkulin ni Bai Lin at Sutong Noo sa kanilang mga tagahanga sa social media. Binanggit pa ng ilang tao, at, ang opisyal na Weibo account ng Fenghua Entertainment at Guning para tanungin sila ng dahilan. Bago pa mabasa ni Guning ang post, sumagot sina Luzon at Sutong Noo. Luzon. Pinipili lang namin ang mga pinakaangkop na artista para sa mga tungkulin. Pagkatapos nito, nag-post din siya ng ilang larawan ng cast ni Tang Xiaoxiao, Bai Lin, Sutong Noo, at Han Lengshan. Sutong Noo. Gusto ko ang papel ko. Nag-post din siya ng opisyal na larawan niya sa serye sa TV.
Nakasuot siya ng isang set ng uniforme ng militar at napakagwapo nito. Dahil ang nobelang ito ay na-serialize sa internet noon, marami sa mga tagahanga ni Duan Lizin ang nakabasa nito. Sa mga larawan ng cast, ang bawat aktor ay nababagay sa kanilang papel, at ang mga tao ay humanga sa kanilang mga bagong larawan. Sa pagkakataong iyon, walang nagpatuloy sa pagtatalo sa mga tungkulin ni na Bailin at Sutong Noo. Lahat sila ay hindi na makapaghintay na manood ng palabas. Ang mga haters, gayunpaman, ay patuloy pa ring umaatake sa palabas, na nagsasabing hindi sila interesado dito. Pinunari ng ilan sa kanila ang Fenghua Entertainment, dahil hindi nila akalain na ang isang bagong tatag na kumpanya ay nakapag-produce ng mga teleserye ng mag-isa. Naisip nila na hindi kailangan na isapubliko ang bagong palabas bago ito ipalabas sa TV. Hindi lang nila nagustuhan si Fenghua at sinamantala ang bawat pagkakataon para salakayin ito. Pinunari ng ilan si Guning na nagsasabing siya ay estudyante pa lamang at dapat niyang ituon ang kanyang pag-aaral sa halip na ang negosyo. Panay ang inggit nila kay Guning. Ang ibang kumpanya ng entertainment sa industriya ay kumuha ng ilang internet water army para salakayin din ang Fenghua Entertainment. Hindi na si Guning nang basahin ang mga komentong ito, dahil tiwala siya sa kalidad ng bagong palabas. Bilang karagdagan, si Guning ay may maraming tapat na tagahanga. At ang kanyang mga tagahanga kasama ang hindi mabilang na mga tagahanga ng iba pang mga aktor ay nagsama-sama upang makipagtalo laban sa mga haters sa internet. Pagkatapos ng dramang ito, ang unang palabas ng Fenghua Entertainment ang naging pinakatanyag na paksa sa Weibo, na libreng advertisement para sa Fenghua. Makalipas ang humigit kumulang 20 minuto, bumaba ng eroplano sina Gao Yi at Qiaoya, at nagpadala ng mensahe si Qiaoya kay Guning. Qiaoya, "Boss, napansin lang namin na may nang-aagaw sa amin, at parang killer din yung tao. Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Binasa ni Guning ang mensahe ni Qiaoya at hindi niya naisip na baka gusto ng tao na patayin sina Gao Yi at Qiaoya. Bagamat ang mga pangalan ni Gao Yi at Qiaoya ay tinanggal na sa listahan ng mga pinaghahanap sa mundo ng mga mamamatay tao. Hindi ito gumagamit ng killer organization na kanilang pinagtrabahuan noon ay hindi nakikilos. Sa madaling salita, nasa panganib pa rin ang kanilang buhay. Ang mga sumapi sa lahat ng uri ng killer organization ay karaniwang hindi kusang loob, ngunit napilitang tumanggap ng pagsasanay. Ang ilan sa kanila ay nahirapang umalis, ngunit iilan lamang sa kanila ang maswerteng nakaalis sa mga mamamatay na organisasyong iyon. Anyway, dapat silang makilala kaagad ni Guning. Guning, maaari nating pag-usapan ito mamaya kapag nagkita tayo. Naunawaan ni Guning na nag-aalala sila sa kanyang reputasyon, o maaari nilang patayin ang tao sa isang lihim na lugar. Si Gao Yi at Qiaoya ay nakikipag-date sa mga mahihirap na mamamatay, at hindi mahirap para sa kanila na gawin iyon. Pagkalipas ng humigit kumulang 10 minuto, lumitaw sina Gao Yi at Qiaoya sa likuran ni Guning, at napansin din ni Guning ang isang lalaki na mga 30 taong gulang, hindi masyadong malayo sa kanila. Ang lalaki ay talagang may hangin ng isang mamamatay tao. Lumaki ang mga mamamatay tao sa ibang kapaligiran mula sa mga ordinaryong tao, kaya iba rin ang hangin nila. Sila ay sinanay bilang mga killing machine mula pa noong sila ay napakabata, kaya karamihan sa kanila ay cold-blooded. Kahit na matagal nang nanatili sina Gao Yi at Qiaoya sa tabi ni Guning, karaniwan pa rin silang mukhang maliit. Si Guning ay hindi isang ordinaryong babae, kaya madali niyang matukoy ang pagkakaiba ng isang mamamatay tao at isang normal na lalaki. Binilisan ni Gao Yi at Qiaoya at naglakad papunta kay Guning nang makita nila siya. Si Guning, gayunpaman, ay nakakita ng hindi magandang ekspresyon sa lalaki sa likod nila, kaya masigurado siya na ang lalaki ay naglalayong saktan sina Gao Yi at Qiaoya. Walang pag-aalinlangan, ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes para i-scan ang katawan ng lalaki para makita kung may dala itong baril. Bagamat ipinagbabawal ang pagdadala ng baril sakay ng mga eroplano, maaaring gawin ito ng mga taong may lisensya ng baril. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga sundalo ay maaaring magkaroon ng lisensya ng mga baril,
ngunit hindi ito nangangailangan ng ibang mga tao ay hindi magkakaroon. Halimbawa, si Gunning mismo ay may lisensya ng baril. Kung ang isang taong hindi sundalo ay may lisensya ng baril, kailangan niyang magkaroon ng makapangyarihang mga koneksyon upang matulungan siyang makuha ito. Buti na lang at walang baril ang lalaki. Sa katunayan, kahit na may mga baril siya, hindi natakot si Gunning dito, dahil magiging handa siya ng husto dahil alam na niya ito. Sabay-sabay na umalis sina Gao Yi, Qiaoya, at Gunning at tila naging kalmado sila. Sumakay sila ng kotse at sabay na lumabas ng airport, kasunod ang lalaki. Tiyak na napansin iyon ni Gunning, ngunit wala siyang intensyon na paalisin siya ngayon. Nagplano silang magmaneho papunta sa isang lugar kung saan walang tao sa paligid para harapin siya. Kailan mo napansin na sinusundan ka ng lalaki? Tanong ni Gunning. Sinabi ni Gao Yi, hindi namin nalaman hanggang sa kami ay nasa eroplano, ngunit sa palagay ko ay sinimulan niya kaming i-stalk mula sa CTB. Sa totoo lang, medyo nahiya sina Gao Yi at Qiaoya dahil hindi nila ito napansin hanggang sa sila ay nasa eroplano. Matagal na siguro silang sinundan ng lalaki. Nakaupo ang lalaki ng ilang hilera sa likod nila sa eroplano at patuloy silang sinusulyapan habang nasa biyahe. Naramdaman ni Gao Yi at Qiaoya na kakaiba ito at nagpas siyang sabihin muna kay Gunning kapag bumaba na sila sa eroplano. Naunawaan ni Gunning na medyo awkward ang pakiramdam ni Gao Yi at Qiaoya, ngunit hindi niya inisip na ito ay isang malaking bagay. Bagamat dati silang mga propesyonal na mamamatay tao, sila ay umalis sa killer organization sa loob ng mahabang panahon kung tutuusin. Hindi na nila kailangang mamuhay sa takot. Bukod dito, kung nabigo silang mapansin ang lalaki pabalik sa CTB, nangangahulugan ito na ang lalaki ay napakahusay sa pagsunod. Bueno, pumunta tayo sa isang lugar kung saan walang tao sa paligid upang makita kung ano ang gusto niya, sabi ni Gunning. Tumanggo si Gao Yi at nagmaneho sa unahan. Kasabay nito, ginamit ni Gunning ang kanyang Jade Eyes para tingnan kung may mga baril sa sasakyan ng lalaki. Kahit walang baril ang lalaki, baka may baril sa sasakyan niya. Bukod pa rito, malaki ang posibilidad na pumunta rito ang lalaki para patayin sina Gao Yi at Qiaoya, at maaaring may dala siyang baril. Gayunpaman, walang nakitang baril o kutsilyo si Gunning. Tila ang lalaki ay may lubos na tiwala sa kanyang sarili nang walang anumang armas. Si Gao Yi ay nagmaneho ng malayo mula sa paliparan at sa wakas ay nakahanap ng isang malayong lugar. Ito ay isang industriyal na distrito na may maraming pabrika doon. Dahil ang karatula sa tabi ng kalsada ay nagpapahiwatig na ang industrial district ay 8 kilometro ang layo, ang lalaking sumunod kay Gao Yi at Qiaoya ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Naisip niya na ang industrial district ang destinasyon ni Gao Yi at Qiaoya. Nang huminto ang sasakyan ni Gunning sa kalagitnaan, biglang napagtanto ng lalaki na ito ay isang bitag. Gayunpaman, hindi siya umatras at nagmaneho pa rin palapit. Wala siyang dalang baril, kaya kinailangan niyang atakihin sila ng harapan. Nang malapit na ang kanyang sasakyan sa sasakyan ni Gunning, bumaba sina Gunning, Qiaoya, at Gao Yi. Bumaba ang lalaki sa kanyang sasakyan pagkatapos. Sino ka? Bakit mo kami sinusundan? Tanong ni Gunning. Sinabihan niya sina Gao Yi at Qiaoya na manahimik at hayaan siyang magsalita. Kailangan ko silang makausap, malamig na sabi ng lalaki. Mga bodyguard ko sila, kaya dapat makuha mo muna ang kasunduan ko kung gusto mong makausap sila, sabi ni Gunning. Anong gusto mo? Sa mga mata ng lalaki, si Gunning ay isang spoiled na mayaman sa babae, kaya hindi niya ito sineseryoso. Wala akong panahon para mag-aksaya sa inyo, sabi ng lalaki at agad na kumilos upang salakayin sila. May ilang sasakyan na dumaan doon, ngunit kailangan nilang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Sabay-sabay na pumunta sina Gao Yi at Qiaoya upang labanan ang lalaki, at hindi kasali si Gunning dito. Hindi siya naniniwala na nagawang talunin ng lalaki ang parehong Gao Yi at Qiaoya ng sabay. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagulat siya sa kakayahan at hindi kapani-paniwalang lakas ng lalaki.
Bagamat hindi nagpatalo sina Gao Yi at Qiaoya, hindi rin nila nakontrol ang lalaki. Mga ace killer sila, ngunit hindi nila kayang talunin ang isang tao na magkasama. Ito ay malinaw na ang lalaking ito ay dapat na isang top killer. Naging interesado si Guning. Lumayo ka na. Hayaan mo akong gawin ito, sabi ni Guning sa kanila. Nang marinig iyon, napaatras sina Gao Yi at Qiaoya at pinapasok si Guning. Si Gao Yi at Qiaoya ay nakaramdam ng lubos na kahihiyan ng kailangan nilang humingi ng tulong kay Guning, ngunit alam nila na walang pakialam si Guning. Sa halip, labis na nasasabik si Guning na subukan. Nagulat din ang lalaki sa husay at lakas ni Guning, dahil akala niya ay mahina lang itong dalaga. Hindi ginamit ni Guning ang kanyang mahiwagang kapangyarihan para tulungan siya, kaya nasa parehong antas sila ng pakikipaglaban sa simula. Kahit na hindi siya nagawang talunin ni Guning sa ngayon, ang lalaki ay nagtataka pa rin. Hindi naman mahina ang batang babae na ito. Mas mabuting huwag mo na akong pigilan, baka malagay ka sa malaking problema. Binyantaan ng lalaki si Guning. Kung alam ng taong nagbabayad sa kanya para patayin sina Gao Yi at Qiaoya na nakialam siya, talagang magkakaproblema siya. Hinayla ni Guning ang kanyang mga labi. Hindi siya natakot, kung hindi niya sana tinulungan sina Gao Yi at Qiaoya na makaalis. Dahil kasali na siya, nagpa siyang lumaban hanggang sa huli. Gaano man kalakas ang isang mamamatay na organisasyon, nag-aatubili pa rin itong makipagtalo sa isang taong mas makapangyarihan kaysa rito. Hanggat sapat ang kapangyarihan ni Guning, mapoprotektahan niya sina Gao Yi at Qiaoya mula sa paghabol ng killer organization. Ang isang mamamatay na organisasyon ay itinatag upang kumita ng pera, kaya ito ay titigil kapag hindi na ito makakuha ng anumang mga nilalaman. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatali pa rin sila, at nasiyahan si Guning sa pakikipaglaban sa isang nangungunang mamamatay. Ang Enyo Euro LB1N ay ang unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito. Sa ngayon, maraming sasakyan ang dumaan at lahat ng mga driver ay natakot sa matinding away, ngunit nakita nila na si Guning at ang lalaki ay parehong magaling. Napansin din nila sina Gao Yi at Qiaoya na nakatayo sa isang tabi habang nanonood ng laban, kaya naisip nila na isa lang itong kompetisyon para sa kasiyahan. Kaya naman, huminto sila saglit at pinanood ang laban ng ilang minuto bago sila umalis, na hindi naman masama para kay Guning. Noong nakikipaglaban si Guning sa lalaki, nag-book na si Sito Yen ng kwarto sa isang restaurant at tumawag sa kanya, ngunit inilagay ni Guning ang kanyang telepono sa telepathic eye space, kaya nabigo si Sito Yen na makalapit sa kanya. Pagkatapos noon, nagpadala ng mensahe si Sito Ye at sinabi sa kanya ang address. Habang tumatagal, nauubusan ng lakas ang lalaki. Gayunpaman, ginamit ni Guning ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang tulungan siyang maging masigla muli. Dahil dito, hindi nagtagal ay natalo ang lalaki sa laban. Bagamat siya ay isang mamamatay tao at handang-handa sa pag-iisip na patayin anumang oras, hindi ito nangangahulugan na hindi siya natatakot sa kamatayan. Nang mapagtanto niya na imposibleng mapatay niya sina Gao Yi at Qiaoya ngayon, gusto niyang tumakas. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Guning ng anumang pagkakataon. Sa susunod na minuto, direktang binugbog siya ni Guning hanggang sa wala na siyang lakas para lumaban. Siya ay lubos na nabigla sa kapangyarihan ni Guning. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang nangungunang mamamatay at nireranggo ang ikapito sa mundo ng mga mamamatay. Humanga rin sina Gao Yi at Qiaoya sa husay at lakas ng pakikipaglaban ni Guning. Tell me, bakit mo kami inistok? Sinong nagsabi sa'yo na gawin mo yon? Galit na tanong ni Guning sa lalaki. Natakot ang lalaki. Pakiramdam niya ay hindi isang batang babae ang kaharap niya, kundi ang pinakamakapangyarihang babae sa mundong ito. Bagamat alam ni Guning na nilalayon lang ng lalaki na patayin sina Gao Yi at Qiaoya, kailangan niyang malaman ang higit pang mga detalye. Natakot ang lalaki sa galit ni Guning, ngunit tumanggi siyang magsalita. Ano? Mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa magsalita? Pinandilatan siya ni Guning. Pwede mo ba akong bitawan kung sasabihin ko sa'yo? Tanong ng lalaki.
Nag-aalala siya na baka patayin siya ni Guning. Oo naman, maaari kitang palayain kung sasabihin mo sa akin, sabi ni Guning. Pumayag siya na huwag siyang patayin, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi niya ito sasaktan. Sa totoo lang, kung ang lalaking ito ay nasugatan o may kapansanan, siya ay magiging mahina at madaling iwanan o mapatay ng killer organization na kanyang sinalihan. Hindi na kailangang patayin siya ni Guning gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa tingin mo ba magtitiwala ako sa'yo? Sabi ng lalaki. Pagod na siya sa trick na ito. Wala akong pakialam kung magtiwala ka sa akin o hindi, dahil alam ko na ang sagot, sabi ni Guning. Pinadala ka ba dito ng pinuno ng killer organization na dati nilang pinagtatrabahuhan? Gayunpaman, isang dampi ng pang-aalipusta ang sumilay sa mga mata ng lalaki nang sabihin iyon ni Guning. Hindi ito pinalampas ni Guning, at itinaas ang kanyang kilay. Ito ay malinaw na hindi tama. Isa pang ideya ang bumungad kay Guning. Naisip niya na ang mga lalaki ay maaaring inupahan ng mga kamag-anak ng mga taong pinatay noon ni Gao Yi at Qiaoya. Posibleng pumunta rito ang lalaki para ipaghiganti ang kanilang pagkamatay. Sa pag-iisip na iyon, tanong ni Guning, upahan ka ba ng mga kamag-anak ng mga taong pinatay nila noon para ipaghiganti ang kanilang kamatayan? Sa pagkakataong ito, medyo nataranta ang lalaki, ngunit hindi nagtagal ay naayos niya ang sarili, gayunpaman, nakuha pa rin ni Guning ang kanyang reaksyon. Napansin din ito ni Gao Yi at Qiaoya. Pareho silang nagulat nang lumabas ang sagot. Akala rin kasi nila na ang lalaking ito ay tinanggap ng killer organization na kanilang pinagtrabahuan. Nang makita nila ang reaksyon ng lalaki, napagtanto nila na maaaring siya ay tinanggap ng isang taong napupuot sa kanila ng may pagnanasa. Bagamat karaniwang sina Gao Yi at Qiaoya ay pumatay ng masasamang tao, hindi may kakailan na kahit ang masasamang tao ay lahat ay may pamilya at mga kamag-anak. Dahil sa kanilang pagpatay sa kanila, ang kanilang mga pamilya o mga kamag-anak ay halatang galit sa kanila. Sa mundo ng mga mamamatay tao, mayroong isang intranet na may lahat ng uri ng mga gawain sa pagpatay, at ang mga mamamatay ay maaaring gumawa ng mga gawain ayon sa gusto nila. Si Qiaoya at Gao Yi ay hindi ganap na cold-blooded o walang awa, kaya mas pinili nilang pumatay ng masasamang tao kapag gumawa sila ng mga gawain. Mga killer na gustong makita ang mga gawaing kailangan para makakuha ng pahintulot mula sa manager ng intranet. Dati, kapag gustong i-hack ni Kay ang intranet na ito, kailangan niyang gamitin ang account ni Gao Yi para mag-login muna. Kung walang naaprobahang account, imposible para sa sino mang makakuha ng access dito. Si Kay ay isang sikat na international hacker, ngunit hindi siya ang pinakamahusay. Mayroong maraming mga hacker na mas mahusay kaysa sa kanya sa mundo. Ang lahat ng uri ng mga organisasyong mamamatay ay medyo mahiwaga, kaya ang mga nangungunang hacker lamang ang nagawang pamahalaan ang website. Kaya, sa sandaling nakalogin si Kay sa website, siya ay natagpuan at sinundan. Sa kabutihang palad, mabilis itong napagtanto ni Kay, at nag-logout para pigilan ang hacker na sundan siya. Matapos tanggalin ni Kay ang mga pangalan ni Gao Yi, Qiaoya, at batiyan niyang sa listahan ng mga hinahanap sa website, nakaisip siya ng paraan para pigilan ang ibang tao na ilagay muli ang kanilang mga pangalan dito. Bilang karagdagan, bumuo si Kay ng isang virus. Kung sino man ang maglagay ng pangalan ni Gao Yi, Qiaoya, o batiyan niyang pabalik sa listahan, ang website ay aatakehin ng virus. Upang hindi masira ang buong sistema, sumuko ang tagapamahala ng website. Gayunpaman, galit din ang manager sa katotohanang maaaring tanggalin ng isa pang hacker ang mga pangalan ng mga mamamatay tao mula sa listahan ng wanted ayon sa gusto niya. Sa mga normal na kaso, walang makakaalam kung sinong mamamatay tao ang pumatay sa mga target na na-advertise sa website. Bilang karagdagan, ang lahat ng mga mamamatay tao ay nanatiling malayo sa isa't isa, kaya hindi malamang na ang isang mamamatay ay mag-leak ng impormasyon tungkol sa mga gawain ng isa pang mamamatay sa ibang mga tao. Hindi ito malamang, ngunit maaari pa rin itong mangyari. Hanggat nagbayad ng sapat na pera ang umuupa at mayroong isang mamamatay tao na handang gawin ang gawain.
Maaaring mailabas ang lihim na impormasyon, ngunit ang mga mamamatay tao sa parehong organisasyon ay ipinagbabawal na magpatayan. Sa makatuwid, ang taong ito ay dapat na isang mamamatay tao mula sa isa pang mamamatay na organisasyon. Ito ay isang napakadelikadong hakbang, dahil hindi katanggap-tanggap sa mundo ng mga mamamatay tao ang pumatay sa isa't isa. Well, sa tingin ko tama ako sa pagkakataong ito, sabi ni Gunning na may ngiti sa kanyang mga labi. E ano ngayon? Hindi mo pa alam kung sino ang tao, sabi ng lalaki. Madali lang. Maaari kong suriin ang mga gawain na kanilang natupad ng paisa-isa, sabi ni Gunning nang may kumpiyansa. Kung oo, bakit mo ako tinanong? Sabi ng lalaki. Alam niyang napakatalino ni Gunning at naramdaman niyang hindi siya simple. Siguradong marami siyang nagawa para matulungan sina Gao Yi at Qiao Yan na ligtas na umalis sa killer organization. Fine, ayokong mag-aksaya ng oras sa'yo. Dahil ayaw sabihin ng lalaki kay Gunning, tumigil siya sa pagtatanong sa kanya. Nabigo pa rin siya sa gawaing ito, kaya nasira na ang kanyang reputasyon sa mundo ng mga mamamatay tao. Gao Yi, huwag paganahin ang kanyang mga binti, sabi ni Gunning kay Gao Yi. Sure, sabi ni Gao Yi at sabay na naglakad papunta sa lalaki. Naunawaan ni Gao Yi at Qiao Yan na walang intensyon si Gunning na patayin ang lalaki, kahit na dumating siya upang patayin sila. Hindi nila sinisi si Gunning, dahil hindi maganda para kay Gunning na masangkot sa isang pagpatay, dahil maaaring makaapekto ito sa kanyang buhay at negosyo. Bukod dito, batid din nila na ang lalaking ito ay walang kinabukasan sa mundo ng mga killer mula ngayon. Kahit na hindi nila siya patayin ngayon, hindi siya mabubuhay ng maayos. Walang pagkaantala, hindi pinaganya ni Gao Yi ang mga binti ng lalaki, na naging imposible para sa kanya na maibalik ang mga ito sa normal. Pagkatapos noon ay umalis na sila at iniwan ang lalaki. Bagamat malayo ang lugar, may mga sasakyan pa rin na dumadaan doon araw-araw. Hindi pinatay ni Gunning ang lalaki at hindi nag-aalala na aidmande niya rin sila. Sa sandaling aidmande niya ang mga ito, mabubunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at siya ay huhulihin ng mga pulis. Para naman sa mga surveillance camera sa kahabaan ng kalsada, kakayanin ni Kay. Ang pangalawang pagpasok ni Gunning sa kotse, inilabas niya ang kanyang telepono at nakita ang mga missed call at mensahe ni Sito Ye. Agad niyang tinawagan si Sito Ye, at nagbigay ng dahilan na nawalan ng kuryente sa kanyang telepono kanina. Sa kabutihang palad, hindi naisip ni Sito Ye. Pagkatapos, pumunta si Gunning sa restaurant. Masisisi mo ba ako kung bakit ko siya pinakawalan? Biglang tinanong ni Gunning sina Gao Yi at Qiao Ya. Bagamat alam niyang hindi, kailangan pa rin niyang hingin ang kanilang mga opinyon. Siyempre hindi tayo gagawin, sabi ni Gao Yi at Qiao Yan ng may katapatan. Lady Ning, naiintindihan namin na ginawa mo iyon para sa aming ikabubuti, at hindi na kami mamamatay tao, kaya hindi namin ito kayang harapin sa paraang mamamatay tao, sabi ni Gao Yi. Idinagdag ni Qiao Ya, tama, at alam din namin na hindi siya magtatapos sa magandang buhay na may isang pares ng putol na mga binti. Nang marinig iyon, gamaan ang loob ni Gunning. Di nagtagal pagkaalis ni Gunning, may nakakita sa lalaking malubhang na sugatan at agad na tumawag ng pulis at ospital. Nangyari ang lahat ng gaya ng iniisip ni Gunning. Hindi sinabi ng lalaki sa kanila ang pangalan ni Gunning, ngunit sinabi lang na nabali ng kanyang kaaway ang kanyang mga paa. Hindi siya nagbigay ng magalang na iba pang detalye. Nang pumunta ang mga pulis upang suriin ang mga surveillance camera, alam nilang nahak ang mga surveillance camera. Bilang isang resulta, walang natitirang mga pahiwatig. Naunawaan ng mga pulis na isang makapangyarihang tao lamang ang makakagawa nito, kaya napagpasyahan nilang huwag na itong imbestigahan. Bukod dito, gusto na ring umalis ng pumatay. Si Gunning ay hindi isang taong makakasama niya, kaya naramdaman niyang mas mabuting lumayo sa kanya. Nang dumating si Gunning sa itinalagang restaurant, 6:30 PM na. Medyo nahuli siya, ngunit hindi pa huli ang lahat para sa hapunan. Sa telepono, sinabihan ni Gunning si Sito Ye na mag-order ng ilang pinggan ng napakatagal,
upang makatipid ng oras. Hindi naman siya mapili. Ilang beses nang kumain si Sito Ye kasama si Guning, at binigyan siya ng espesyal na atensyon, kaya naalala niya kung ano ang pinakain niya at kung ano ang hindi niya kinakain. Kaya naman, umorder siya ng maraming pagkain na nagustuhan ni Guning. Nasaksihan ni Chu Xuanfeng ang lahat, ngunit mayroon lamang siyang malalim na simpatiya para kay Sito Ye dahil may kasintahan na si Guning. Anyway, nag-enjoy si Sito Ye at bilang subordinate ni Sito Ye ay wala siyang masabi tungkol dito. Sito, pasensya na at natagalan ako, sabi ni Guning at humingi ng paumanhin kay Sito Ye nang dumating siya. Ayos lang. Hindi ka naman masyadong late, sabi ni Sito Ye. Talagang ayaw niya kapag masyadong magalang si Guning sa kanya, dahil ipinaramdam nito sa kanya na hindi sila close. Umaasa siyang makikita siya ni Guning bilang isang malapit na kaibigan. Gayunpaman, kahit na hindi sila estranghero, hindi rin sila masyadong pamilyar sa isa't isa. Pagkatapos nun, umupo na silang lahat. Nako, nabalitaan ko na ang unang pelikulang ginawa ng iyong kumpanya ay isang malaking tagumpay. Congratulations, sabi ni Sito Ye. Kahit na siya ay abala sa mga araw na ito, nagbasa pa rin siya ng maraming balita tungkol kay Guning sa internet. Salamat, magalang na sabi ni Guning. Laging gustong sumali ni Peihan sa entertainment industry, at ang pagganap niya sa pelikula ay nakatulong sa kanya na makakuha ng maraming tagahanga, sabi ni Chu Xuanfeng. Bagamat walang kasing daming tagahanga si Chu Peihan gaya ng mga nangungunang aktor, isang tagumpay para sa kanya na maalala siya ng maraming tao dahil sa pelikula. Ano man ang gustong gawin ni Chu Peihan, susuportahan siya ni Chu Xuanfeng hanggat hindi siya sasali sa Qinggang o lumaban buong araw. Bilang karagdagan, ang Tsinghua Organization ay nagmamay-ari din ng isang kumpanya ng libangan, kaya't mapoprotektahan ni Chu Xuanfeng si Chu Peihan mula sa pananakit ng mga hindi nagsusulong. Kung ano ang mga pagkakataon o tungkulin na makukuha ni Chu Peihan, nakadepende iyon sa kanya. Talagang angkop si Peihan para sa industriyang ito, dahil maganda siya, matalino, at may talento, sabi ni Guning. Walang masyadong alam si Guning tungkol sa pag-arte, ngunit si Luzon ay nagbigay ng mga positibong komento tungkol sa talento ni Chu Peihan. Tinanong pa nga ni Luzon si Guning kung ito ang unang pagkakataon na gumanap si Chu Peihan sa isang pelikula, dahil napakahusay niyang nagawa. Sa simula, si Chu Peihan ay nakagawa ng ilang mga pagkakamali, ngunit hindi niya nakita ang mga ito sa ilalim ng patnubay ni Luzon. Dahil kay Guning, nagdagdag si Luzon ng maraming oras sa bahagi ni Chu Peihan sa pelikula. Nang marinig ang pagsang-ayon ni Guning sa kanyang nakababatang kapatid na babae, nasiyahan si Chu Xuanfeng. Saglit silang nagkwentuhan, bago nilapag ang mga pagkain sa mesa. Wala silang pakialam sa manners kaya kumain sila habang nag-uusap. Guning, narinig ko mula kay Adam na pumunta ka sa public jade bid sa Burma. Paano ito? Nakakuha ka ba ng maraming magagandang jade na hilaw na materyales? Tanong ni Sito Ye. Oo, hindi masama, at bumili talaga ako ng maraming dekalidad na jade raw na materyales, sabi ni Guning. Nang makilala ni Guning sina Adam at Amy sa public jade bid, wala siyang ginawa para parusahan si Amy dahil abala siya noon. Hindi niya nakita si Amy pagkatapos, kaya binigay niya ito. Gayunpaman, kung makaharap niya si Amy sa susunod, hindi siya mangangako na hahayaan niya itong muli. Imposibleng patawarin siya ni Guning, ngunit hindi rin niya ito kayang patayin. Pagkatapos kumain ay naghiwalay na sila. Abala pa rin si Sito Ye sa kanyang trabaho, kaya kailangan niyang bumalik kaagad pagkatapos niyang kumain kasama si Guning. Maaga pa noon, ngunit hindi interesado si Guning na libangin ang sarili sa labas ng gabing-gabi. Kaya naman, sinabihan ni Guning si Gao Yi na ihatid siya pabalik sa Clean Water Blue Sky, at si Gao Yi kasama si Qiao Ya ay tumuloy sa isang hotel. Pagkatapos ng lahat, walang apartment doon sina Gao Yi at Qiao Ya. Ang kotseng minamaneho nila ngayon ay isang inupahang kotse, sinabihan na ni Guning si Zhou Zhenghong na maghanda ng sasakyan para sa kanya kinabukasan. Mga ad ng Pub Future.
Dahil si Guning ay nasa CTG ngayon, tiyak na kailangan niyang imbitahan sina Master Bai at Master Fu na magsalo sa pagkain, kaya nagpasya siyang tawagan sila bukas ng umaga. Nang bumalik na siya sa kanyang apartment, nagpapadala siya ng mensahe kay Leng Xiaoteng. Makalipas ang 5 minuto, tumunog ang telepono ni Guning, at tumatawag si Leng Xiaoteng. Hi, Xiaoteng, anong ginagawa mo ngayon? Pinulot ito ni Guning nang walang pag-aalinlangan. Nami-miss kita, sabi ni Leng Xiaoteng. Kahit na nagkita na sila ng umagang iyon, na-miss na niya ito. Masayang ngumiti si Guning. Miss na rin kita. Pagkatapos noon, sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng na kumain siya kasama si Sito Ye ngayon. Alam niyang medyo hindi nasiyahan si Leng Xiaoteng kapag narinig niyang kumain siya kasama si Sito Ye, ngunit hindi maiiwasang makilala si Sito Ye sa CTG. Naintindihan din ito ni Leng Xiaoteng kaya hindi siya nainas. Malinaw niyang alam na siya lang ang mahal ni Guning, at kaibigan lang niya si Sito Ye. Kahit na sila ay isang mapagmahal na mag-asawa, kailangan pa rin nila ang kanilang sariling pribadong espasyo. Si Guning ay isang negosyante kung tutuusin, kaya napaka-normal para sa kanya na palawakin ang kanyang mga koneksyon. Hindi maliit ang isip ni Leng Xiaoteng, at ayaw niyang mawala si Guning. Hindi sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng na nakatagpo siya ng isang mamamatay tao, dahil natatakot siya na baka mag-alala ito ng sobra. Halos 1 oras silang nag-chat sa telepono. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Leng Xiaoteng, binuksan ni Guning ang WeChat group. Matagal na siyang hindi nakikipag-chat sa kanyang mga kaibigan. Dahil bihirang gumamit ng WeChat si Guning, madalas niya itong nakalimutan. Sa sandaling binuksan niya ito, nakakita siya ng libu-libong mensahe sa WeChat group. Marami sa kanyang mga kaibigan ang nagtanong sa kanya kung babalik siya sa CTF malapit na ang National College Entrance Examination. Si Guning ay libre ngayon, kaya nagsimula siyang makipag-chat sa kanila. Kinaumagahan, maagang bumangon si Guning at tumakbo sandali. Pag-uwi niya, naligo siya at nagpalit ng damit bago siya mag-almusal. Alas 9 ng gabi, dumating sina Gao Yi at Qiao Ya sa Clean Water Blue Sky at umalis din si Guning sa kanyang apartment. Sumakay sila ng taxi papunta sa factory ng Jade Beauty Jewelry at pinaandar ang sasakyan na inihanda ni Zhou Zhenghong para sa kanila mula roon. Papunta sila sa Zhengyang Street ngayon. Bagamat ang Shenghua Real Estate ang namamahala sa proyektong ito, kailangan itong suriin ni Guning dahil siya ang boss at nasa CTG sa ngayon. Matapos manalo si Shenghua sa proyekto sa Zhengyang Street, binigyan nito ang mga lokal na mamamayan ng 2 buwan upang makahanap ng bagong apartment at lumipat. Nagsimula ang demolisyon noong Marso at kalagitnaan na ng Mayo ngayon. Pagkatapos ng 2.5 buwan, handa na ang Zhengyang Street para sa pagtatayo. Si Guning ay may exit entry permit na inisyo ng Shenghua Real Estate, kaya siya ay nakapasok at nakaalis sa anumang construction site sa ilalim ng pangalang Shenghua. Ang exit entry permit na hawak ni Guning ay pag-aari ng mga pinuno, kaya pinapasok siya ng security guard nang walang pagkaantala at agad na tinawag ang general supervisor. Dahil alam niyang narito ang isang pinuno mula sa kumpanya, nagmamadaling lumabas ang general supervisor sa kanyang opisina. Gayunpaman, bago siya dumating, nakita ni Guning ang ilang tao na nagtatalo sa isa't isa, at tila malapit na silang mag-away. Zhang Shan, matagal na kitang pinahintulutan. Kahit hindi ka magsumikap, hindi mo kami dapat husgahan. Sino ka sa tingin mo? Supervisor ka ba? Galit na sigaw ng isang binata around 20 years old sa isang lalaki na mga 27 anyos. Hindi ako supervisor, pero ang supervisor ay tiyuhin ko. Sinabi sa akin ng tiyuhin ko na bantayan kita ng mabuti. Ang lalaking nagngangalang Zhang Shan ay medyo mayabang. Sa tingin mo ba ay isang profesional ka? Wala kang alam sa construction, kaya dapat tumigil ka na sa pag-uutos, sabi ng binata. At saka, hindi mo inaako ang responsibilidad mo sa iyong mga pagkakamali sa trabaho. Sa tingin mo ba ay makakawala ka ng tuluyan? Tama. Ilang tao sa tabi ng binata ang umalalay sa kanya. Bahagyang natarante si Zhang Shan at nakipagtalo, huwag mo akong sisihin.
Hindi ka nakinig sa akin, kaya karapat-dapat ka sa parusa. Ikaw, galit ang ibang tao, dahil naglalaro si Zhang Xuan ng paninisi. Ikaw ang may kasalanan. E ano ngayon? Ano ang maaari mong gawin sa akin? Kung ayaw mong magtrabaho sa akin, pwede ka nang umalis. Nagtaas ng boses si Zhang Xuan. Ikaw, ang iba ay galit na galit, ngunit wala talaga silang magagawa, dahil si Zhang Xuan ay pamangkin ng supervisor. Hindi nila matiis ang kanyang ugali, ngunit kailangan nila ng trabaho, lalo na noong binayaran sila ni Sheng Hua ng mataas na sweldo. Ang binata ay talagang nasa ika-12 na baitang sa taong ito, ngunit ang kanyang pamilya ay nahuli ng isang malagim na trahedya 2 buwan na ang nakakaraan. Ang kanyang ama, na siyang breadwinner sa kanilang pamilya, ay nabalian ng paa sa construction site. At ang kanyang pamilya ay hindi kayang tustusan ang kanyang pag-aaral sa universidad, kaya kailangan niyang huminto sa pag-aaral at nagsimulang magtrabaho kaagad. Habang hindi nila alam kung ano ang gagawin kay Zhang Xuan, may boses ng isang babae na malapit sa kanila. Wala siyang magagawa para parusahan ka, pero kaya ko. Nang marinig iyon, napalingon silang lahat kay Guning at humanga sa kanyang kagandahan. Sino ka? Tanong ni Zhang Xuan. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako, ngunit may karapatan akong tanggalin ka dahil sinuway mo ang mga patakaran ng construction site na ito, malamig na sabi ni Guning. Natakot si Zhang Xuan. Ang babaeng nasa harapan niya ay maaaring isang taong may kapangyarihan. Gayunpaman, mahirap para sa kanya na paniwalaan ito. Pamangkin ako ng supervisor, sabi ni Zhang Xuan. Sinubukan pa rin niyang i-pressure si Guning sa kanyang pagkakakilanlan. Sa kanyang mga mata, ang isang supervisor ay napakalakas, ngunit ito ay wala sa mga mata ni Guning. Hindi basta-basta pinakikialaman ni Guning ang mga ugat, ngunit hindi siya tumatanggap ng anumang itim na tupa. Kung hindi niya ito nasaksihan, maaaring hindi niya ito pansinin, ngunit kailangan niyang gumawa ng isang bagay dahil alam na niya ang tungkol dito. Hindi nag-abalang makipagtalo si Guning kay Zhang Xuan, dahil nakita niyang paparating ang General Supervisor. Nang makita ang pangkalahatang supervisor, natahimik sila. Ang pangkalahatang supervisor ay isang lalaki na mga 34 na taong gulang, at siya ay itinalaga dito ng Shenning Organization, kaya kilala niya si Guning. Bagamat hindi niya alam na si Guning ang nagtatag ng Shenning Organization, alam niyang may malapit na relasyon si Guning kay An Guangyao. Kahit sino pa siya, alam niyang mahalaga siya. Bukod dito, alam din niya na si Guning ang boss ng Jade Beauty Jewelry. Gayunpaman, iyon lang ang alam niya tungkol kay Guning. Kahit na madalang niyang basahin ang balita at hindi niya alam ang mga nagawa nito, lubos na niyang hinangaan si Guning. Kaya naman, nang makita niya si Guning sa totoong buhay, natuwa siya. Natutuwa akong makilala ka, Miss Gu. Kinabahan si Zhang Xuan nang maging magalang ang General Supervisor kay Guning. General Supervisor Chen, nasaan ang supervisor ng construction site na ito? Tanong ni Guning. Ang pangkalahatang supervisor ay responsable para sa buong lugar ng konstruksyon, habang ang supervisor ay ang pinuno ng mga manggagawa sa konstruksyon. Sumimangot si General Supervisor Chen at tumingin sa paligid, ngunit hindi niya nakita si Supervisor Zhang. Nasaan si Supervisor Zhang? Tanong niya sa isang trabahador. Narinig ko lang na sinabi ni Supervisor Zhang kay Zhang Xuan na maglalaro siya ng mahjong kaya iniwan niya si Zhang Xuan para bantayan tayo, sabi ng binata. Sa katunayan, alam nilang lahat na si Supervisor Zhang ay sobrang tamad at madalas nawala, ngunit hindi sila naglakas loob na magreklamo tungkol dito. Gayunpaman, binago ng hitsura at ugali ni Guning ang lahat. Malinaw na ang babaeng ito ay pumanig sa mga construction worker at siya ang may kapangyarihang gumawa ng mga desisyon dito. Naglaro siya ng mahjong sa oras ng trabaho. Grabe iyan. Biglang nagalit si General Supervisor Chen. Laging maganda ang trabaho ni Supervisor Zhang sa harap niya, kaya hindi niya ito masyadong pinapansin, pero naging pabaya si Supervisor Zhang sa pangangasiwa sa construction project na ito. Sinisi ni General Supervisor Chen ang kanyang sarili sa pagkakamaling ito.
Natakot si Zhang Xuan nang galit si General Supervisor Chen, at hindi siya nang ahas na kumampi sa kanyang tiyuhin ngayon. Madalas ba itong mangyari? Tanong ni Guning sa binata. Oo, bihira na kaming makakita ng supervisor ngayon, sabi ng binata. Nang marinig iyon, mas nagalit si General Supervisor Chen. Dapat bantayang mabuti ng isang supervisor ang proyekto sa pagtatayo, kung hindi, hindi siya karapat-dapat sa ganoong kataas na sweldo. Hindi natin siya kayang itago. General Supervisor Chen, mangyaring direktang sibakin sina Supervisor Zhang at Zhang Xuan, at kakausapin ko si Chairman An mamaya, sabi ni Guning. Oo naman, sabi ni General Supervisor Chen. Kahit na hindi ibigay ni Guning ang utos na iyon, tatanggalin pa rin niya si Supervisor Zhang. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto rin ni Guning na sibakin si Zhang Xuan, ngunit alam niya na kailangang gawin ito ni Guning nang may dahilan. Tuwang-tuwa ang iba pang mga tao nang mabalitaan nila na ang supervisor na sina Zhang at Zhang Xuan ay tinanggal, dahil walang nagkagusto sa kanila. Miss Gu, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Pangako hindi ko na uulitin. Nagmamadaling nagmamakaawa si Zhang Xuan kay Guning. Mas mataas ang sweldo niya rito, kaya ayaw niyang umalis. Isa pa, hindi siya nakapag-aral, at hindi naging madali para sa kanya na makahanap ng ibang magandang trabaho. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Guning at tumingin sa binata. Maaari kang manatili, at ang iba ay dapat na bumalik sa trabaho. Ang binata pagkatapos ay nanatili at ang iba pang mga tao ay pawang umalis. General Supervisor Chen, mangyaring kunin si Zhang Xuan upang tapusin ang mga legal na pamamaraan para sa kanyang pagtanggal sa trabaho, sabi ni Guning kay General Supervisor Chen. Walang problema. Miss Gu, please feel free to tell me if you need me to do anything for you, sabi ni General Supervisor Chen bago siya umalis kasama si Zhang Xuan. Nag-aatubili si Zhang Xuan na umalis, ngunit wala siyang pagpipilian. Miss Gu, maaari ba akong tumulong? Tanong ng binata, na nakakaramdam ng kaba ng mag-isa sila ni Guning. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Guning. Maganda ang impresyon niya sa binata. Dapat ay nag-aaral siya sa isang paaralan sa kanyang edad, ngunit siya ay gumagawa ng pisikal na trabaho dito. Kailangang may dahilan ito. Sinabi sa kanya ni Guning na manatili upang malaman ang higit patungkol sa kanya. Malakas ang pakiramdam niya na ang binatang ito ay napaka-promising, at naniwala si Guning sa kanyang nararamdaman. Kung wala siyang ganoong pakiramdam, hindi siya mag-aaksaya ng maraming oras sa isang estranghero. Yuan Mao ang pangalan ko, sagot ni Yuan Mao. Ilang taon ka na? Tanong muli ni Guning. 19 na ako. Hindi maintindihan ni Yuan Mao kung bakit itinanong iyon ni Guning, ngunit sinagot pa rin niya ang mga tanong nito. 19 ka na. Ikaw ay dapat na mag-aral sa isang paaralan sa edad na ito. Bakit naghahanap ka na? Tanong ni Guning. Si Yuan Mao ay biglang nagmukhang masama ang loob, ngunit hindi nagtagal ay inayos ang sarili. Ayaw niyang isipin ng ibang tao na mahina siya. Alam ni Guning na nahihirapan siyang mag-aral mula sa kanyang ekspresyon, ngunit hindi niya magawa iyon dahil sa ilang kahirapan. Tama siya. I'm in 12th grade this year and I should be attending the National College Entrance Examination, pero naaksidente ang tatay ko 2 months ago. Siya lang ang nag-iisang breadwinner sa pamilya ko, kaya kinailangan kong huminto sa pag-aaral at suportahan ang aking pamilya sa pamamagitan ng pagtatrabaho rito, sabi ni Yuan Mao. Bagamat gusto niyang magpatuloy sa pag-aaral, mas mahalaga sa kanyang paningin ang kanyang pamilya. Kamusta ang performance mo sa grades mo? Tanong ni Guning. Palagi akong kabilang sa top 20 sa aking grado, sabi ni Yuan Mao na may pagmamalaki, pagkatapos ay nagsuot ng nagbitiw na tingin. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili dahil napaka-akademiko niya. Gayunpaman, gaano man siya kagaling sa pag-aaral, kailangan niyang talikuran ito. Nang malaman iyon, bahagyang nagulat si Guning. Hindi niya inaasahan na si Yuan Mao ay isang mahusay na estudyante sa kanyang paaralan. Kung ganoon, nakakahiya kung hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral. Well,
Naisip mo na ba kung anong major ang pipiliin mo kung makapasok ka sa isang unibersidad? Tanong ni Guning. Nataranta si Yuan Mao nang paulit-ulit siyang tinatanong ni Guning tungkol sa kanyang pag-aaral. Ayaw niyang magsalita ng marami tungkol dito dahil nalulungkot siya sa tuwing naiisip niya iyon. Gayunpaman, si Guning ang boss, kaya kailangan niyang sagutin ang mga tanong nito. Disenyo ng gusali sa tingin ko, sabi niya. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit? Tanong ni Guning. Huminto saglit si Yuan Mao. Pagkatapos ay nagpatuloy. Arkitekto ang tatay ko noon, at marami akong natutunan sa kanya, ngunit isang lalaki ang nagnakaw ng disenyo sa tatay ko ilang taon na ang nakararaan at sinisiraan pa ang tatay ko. Dahil ang lalaki ay may makapangyarihang pamilya bilang suporta samantalang ang aking pamilya ay napaka-ordinaryo. Ang aking ama ay nabigo na maibalik ang kanyang disenyo at ang kanyang reputasyon ay nasira din sa industriya. Hindi na makapagtrabaho bilang arkitekto ang tatay ko, kaya kailangan niyang kumita ng pera sa mga construction site. Pagkasabi noon, parang naiiyak si Yuan Mao. Tumanggo si Guning matapos marinig ang kwento. Anuman ang antas ng ama ni Yuan Mao bilang isang arkitekto, ang kanyang ama ay dapat na namumukod tangi dahil ang kanyang ama ay maaaring maging isang arkitekto. Marami ring natutunan si Yuan Mao mula sa kanyang ama, na nangangahulugan na mas mahusay siya kaysa sa kanyang mga kapantay sa industriyang ito. Kinailangan ng kanyang ama na umalis sa industriyang ito, ngunit pinili pa rin niyang sumali dito, na nagpatunay sa kanyang determinasyon. Well, kung maaari kang magpatuloy sa pag-aaral, gusto mo pa bang mag-major sa disenyo ng gusali? Tanong ni Guning. Siyempre, sinabi ito ni Yuan Mao, ngunit hindi nagtagal ay ibinaba niya ang kanyang ulo. Sa tingin ko hindi ito posible.